So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Alam ko napakarami pong mga naghahanap ng mautangan na online lending application this month na, no? Kasi malapit na po yung Pasko. As a biktima ng online lending application na online defender na ngayon, no? I-share ko sa inyo yung mga consequences na kakaharapin nyo, and then yung background na mga online lending application, ano, para at least kahit pa paano maging aware kayo na, sa posibleng mangyari if ever na nagka-problema kayo sa mga online lending application. Especially nowadays, napakarami pong mga online lending application bago, no, sa Play Store and then sa Apple Store. In fact, mga ka-lifestyle, meron akong isang online lending application na loanan. Sinubukan ko lang and then napakadali lang po, fast approval po, no, instant disbursement ng pera, no? Pero hindi ko po sinasuggest sa inyo. So tinry ko lang para maging aware kayo. Ano pa, hindi ako mahilig kasi mag-post sa screen ng mga wala na nautangan ko. So this time, share ko sa inyo yung Pita Kwarta ba yun? If I'm not mistaken, no, sa Play Store. So yun, pero ganun din karamihan, short term, no? So hindi po siya talaga advisable na loanan. Then sobrang laki din ng interest, no? So as much as possible, alam ko karamihan sa inyo naghahanap ng long term, pero 80 to 100% ng mga online lending application is short term lang, 7 days. Malimit na lang yung mga long term, no, ng mga online lending application. So yun, make sure mga lifestyle na yung online lending application na utangan mo, familiar kayo, no? So yun yung number 1 tips na dapat yung tandaan. And then ano pa, kung maglo-loan kayo, dapat malinis yung cellphone nyo, meaning walang mga pwedeng ma-involve, especially yung mga ka-workmate nyo, yung mga number nila dapat wag yung ilagay, no? Kasi in the end of the day, sila yung ma-stress, sila yung tatawagan, ano? So yun, and then alamin nyo yung background ng online lending application, kasi karamihan talaga ng mga online lending application ngayon is mapalegit man or hindi, is known when it comes sa harassment, ano. 2 to 3 days before ka mag-due, alokain ka na ng mga magagandang benefits, and then tatawagan ka ng tatawagan, no? So yun yung mga new strategy nila ngayon. Pero as much as possible, wag na lang po kayo mag-loan ngayon. Alam ko hindi naman talaga kayo mapigilan, hindi ko hawak yung mga desisyon nyo, no? Kasi gawa na rin kasi siguro ng kagipitan, walang ibang pupuntahan, no? Ang gawin nyo, syempre, ingatan po talaga natin yung privacy natin. So, like for example, sa Facebook, ano, kung alam natin na mahirapan tayo magbayad, so, mag-isip na tayo ng advance na dapat tayo mag-isip. Mag-lock profile na lang tayo, no? Then, yung mga phone book, naka-phone book sa atin before tayo mag-loan ng mga online lending application, dapat deleted na sa cellphone natin para wala nang maapektuhan. Ganun lang, no? Then huwag kayong matakot, no, if wala na talaga kayong option na mapuntahan, need nyo na ng pera, puntahan nyo yung mga online lending application, kasi bawing-bawi na rin naman yan sila. So if ever na hindi kayo magka-problema kayo, wala kayong pambayad, huwag nyo masyadong problemahin, isipin yun, kasi hindi po talaga kayo nag-iisa, no? Marami pong mga naka-loan sa kanila,
Pero hindi ko po kayo minomotivate na mag-loan din, huwag bayaran, ano, para lang to dun sa mga sobrang ano talaga gipit na wala na talaga pambayad. Disclaimer po muna tayo, ano. This video is not sponsored by any online lending application platform. Wala defender po tayo, so never po tayong ang tawag dito, never po tayong tumanggap ng promotion galing sa mga online lending application, ano. So last year napakaraming naging biktima ng online lending application nung December, kasi nga yun na nga, alam nyo, yung iba dito talaga kakapit, and then karamihan din ng mga online lending application na hindi na nila masyadong chine-check yung background ng mga kliyente nila, no? Kahit walang trabaho, release, disburse, no? So yun din yung mga kamalian or butas ng mga online lending application company. That's why nalulusutan sila, no? Nautangan sila ng mga OLA farmers, no? So again, sa lahat po ng mga nagpaplano mag-loan or naka-loan na sa mga online lending application, pag nagka-problema kayo, huwag nyo masyadong damdamin or isipin para hindi kayo ma-stress, kasi hindi naman kayo nag-iisa. Pero doesn't mean na hindi na natin babayaran yung utang natin. Pero pag meron tayong sapat na pondo o pera dumating, pwede naman nating balikan yan anytime, no? So yun din dapat nating tandaan. Again, hindi po masamang mag-loan sa mga online lending application, no? Kasi ginawa nila yan, no? So alam nila yung mga posibleng mangyari din, no? So tayo, meron din tayong dapat na tandaan as a borrower. So yun, share ko lang sa inyo para at least yung iba maging aware. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.